Bawat isa sa atin ay nabubuhay na nakadepende at nakatali sa ating individual na katalinuhan at kaalaman. Lahat ng iyan ay tinatawag nating realidad. Gayunpaman, pareho ang kaalaman at kamalayan ay magkasalungat. Ang realidad ng isa ay maaaring ilusyon ng isa pa. Lahat tayo ay nabubuhay sa loob ng ating sariling mga pantasya. Huwag mong subukan gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong sarili. Ikaw ay mas malakas kaysa noon. Mayroon ka ng mas maraming kapangyarihan, ngunit bilang isang resulta, tila nawala mo ang paningin sa isang napakahalagang bagay. Dapat mong tandaan, alam mo kung bakit huminto sa pagkamuhi at pagkatakot sa iyo ang mga tao ng Leaf Village. Alam mo kung bakit tinanggap ka nila bilang isa sa kanilang sarili. Ito ay dahil ipinakita mo sa kanila na nauunawaan mo sila at ipinaglaban mo ang kanilang pagtanggap. Sinabi mo na ang lahat ng nag-aalala sa iyo ay tumulong sa iyo na marating kung nasaan ka ngayon. Kung limutin mo ang lahat ng iba dahil mayroon ka ng kapangyarihan ngayon, magiging mayabang at may ego ka. Gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan, huwag mong buhatin ang lahat sa iyong sarili dahil kung gagawin mo, tiyak na mabibigo ka. Naniniwala ka na may bahid ako dito, hindi ba? Gayunpaman, tulad ng sinabi ko noon, ang itsura at mga preconception ay hindi magbibigay sa iyo ng anuman. Halimbawa, nagkamali ka sa pag-aakala na ako ay isang pasyente na tao. Ang angkan. Pinapalaki mo ang iyong sariling mga kakayahan na walang ideya sa lalim ng aking sarili. At tingnan mo ngayon, ngumiti ka sa putik, obsesado sa organisasyon, obsesado sa angkan, obsesado sa ating angkan. Isang walang kwentang pangganyak na sumasikal sa atin lahat. Ito ay naglilimito lamang sa ating mga kakayahan at sa kalaunan ay nagdadala sa atin sa takot sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Mayroon akong sariling mga tungkulin na kailangang punan, iyon lang. Upang marating ang susunod na antas, sapat na sa akin ang lahat ng ito. Wala nang pag-asa para sa ang mababang angkan na ito. Ang mga tao ng angkan na ito ay pare-pareho. Ikaw ay nakatuon sa mga bagay na walang halaga at nawawala ng paningin sa pinakamahalaga. Ang pagbabago ay imposible sa usok ng kamangmangan. Paano tayo magiging mas maganda kung ang regulasyon lamang ang tanging bagay na ating alam?